Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng tanong ng kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, bakit po kaya bigla na lang tumumba yung isa kong painakay? Malakas naman po nung nilipat ko sa flight cage. Marunong na din kumain ng mag-isa. Salamat po. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang painakay, nilagay niya sa flight cage, malakas naman, marunong naman na kumain na mag-isa. Ang problema, natumba. Mga kaibon, ano ba ang posibleng rason kung bakit nangyayari po ang ganito na hindi natin inaasahan? Sayang naman dahil nasa flight cage na, kaso lang po namatay. Mga kaibon, baka po hindi pa gaano talaga yan totally marunong mag-seeds. Baka po nagutom. At yun po ang ikinamatay po. Isa po yan sa posibleng rason. Pangalawa, baka po dyan sa flight cage, merong mga kasama yan dyan na matured na. Kapag kasi meron silang kasama dyan na talagang matured na, posible po na mabuli yan at yan po ang ikamatay ng alaga po natin. Kaya mga kaibon, bibigyan ko kayo ng idea. Halimbawa po, meron kayong mga pababa na inakay. Mas maganda dapat kapag po ang mga painakay po ninyo, ilagay po yan doon sa flight cage na ang kasama nila yung mga talagang kaedad lang din nila. Para po mas safe yung mga painakay po natin. Kasi mga kaibon, kapag po yan ay inilagay natin sa halo-halo, merong bata, merong matured, kapag po isinama natin doon sa mga matured ang bata, alam nyo naman na napaka-sensitive ng mga hen. Kapag po dumikit lang yan dyan, posible po na tuka-tukain yan. Minsan baka po mabuli pa, habul-habulin hanggang po mauwi sa pagkamatay. Kaya po dapat kapag po meron tayong mga painakay, lalo na kung medyo marami yung painakay po natin, mas maganda yung gagawin po natin, halimbawa meron kang pababa ngayon, ilagay mo doon sa flight cage na wala silang kasamang matured. Ang kasama lang nila is yung mga kaedad lang din talaga nila. At doon naman sa mga matured na nasa flight cage, dapat puro matured lang din ang kasama din nila. Wala ding bata. Para po maiwasan natin ang pangyayari na ganito. Alam nyo mga kaibon, kasi dati nangyari din sa akin yung ganito na akala ko okay lang na pagsamahin yung mga matured tapos yung mga bata. Syempre dumaan din tayo sa pagiging newbie, kaya nangyari yun na pinagsama-sama ko bata and then matured. May mga proven breeder pa na pinapahinga. Tapos yung mga bata, yun po, nagulat na lang din po ako na nangyari na namatay pero walang gaanong sugat, wala siyang walang dugo, hindi mo makikitaan na nabuli siya. Pero nung kinuha ko, doon ko napansin na sa part ng lieg, yun, sa may batok, nandoon pala yung parang kagat ng ibon na siguro yung mga matured, parang nabali yung part ng lieg, pero wala siyang ibang sugat kundi doon lang. Wala siyang mga tinuka-tukaan sa ulo or kung senyales mo na binuli. So yun lang ang nakitaan ko, na isang kagat lang sa lieg, ay sa batok pala, sorry. So kaya mga kaibon, mula noon ganyan na po tayo, hinihiwalay na natin bata at pinagsasama-sama natin yung mga matured para nga maiwasan yung mga ganitong senaryo na yung alaga po natin nabubuli
minsan at minsan naman kagaya nito natutumba. So kung wala naman pong halimbawa wala siyang kasamang mature dyan sa flight cage, kung na-experience nyo rin yung ganito na halimbawa nilagay ninyo sa flight cage yung bagong baba lang siya, nilagay ninyo, grabe ang mga kaibon kung makalipad. Talagang parang walang humpay kung makalipad yung mga bagong baba. Yan minsan ang nakakatakot bulabugin. Kasi mga kaibon, walang pakundangan yung lipad. Walang pakundangan yung lipad niya. Kaya minsan nauumpog yung ulo. At baka na-experience nyo yung ganyan na magpapakain lang kayo, sobrang lipad hanggang nauumpog yung ulo, parang nahihilo yung ibon. Kaya minsan naiisip ko rin kapag natutumbahan din tayo na baka iyon ang nagiging dahilan din minsan kung wala naman silang kasamang matured. Okay naman yung alaga natin, magaling na mag-seeds, talagang buhay na. Kaso nga lang yan, kapag magpapakain tayo, konting kalabog lang, yung lipad ng lipad na ang lakas ba ng amba dyan sa cage. Kaya minsan kung may perch na natatamaan, minsan tumatama yung ulo, minsan parang nahihilo, hihinto na lang bigla. Ang tingin ko, kung sakaling malakasan yung puwersa ng lipad at tumama, baka mabagok, yari, baka yan po ang nagiging dahilan. Kaya minsan sa mga bagong baba ko, dahan-dahan talagang galaw, pinong galawan para hindi lipad ng lipad. Ang bilis pa naman hingalin na parang nakakaawa na baka may stress. Kaya po mga kaibon, pino lang ang galawan. At ito lang ang posibleng may share ko na kung sakali man na baka ito po nangyari. So yan po, baka kulang, hindi pa gaano marunong mag-seeds. Pangalawa, baka po nabuli at tinira ng mga kasamang matured, or kaya naman baka po naumpog sa sobrang lakas lumipad. So mga kaibon, hanggang dito muna tayo. Sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy boarding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po. Hi.